Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ng lahat ng mga senior citizens na hindi nabibigyan ng tamang benepisyo sa Pilipinas, ako po ay nananawagan to the Office of the Republic of the Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos, Senator Raffy Tulfo, at sa kagawaran ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Bakit po hindi niyo pagtuunan ng pansin ang problema ng isang tambak ng mga senior citizens sa buong Pilipinas? Pag hindi ka alyado ng mga mayor, out sa listahan. Pag hindi bumoto sa kapitan, out sa listahan. Pag hindi ka mag-anak ng tagalista, hindi kasali ang mga kawawang senior citizen. Makinig po kayo dito, mahal na presidente, napakaraming senior citizen ang hindi nakikinabang sa programa ng ating gobyerno. Na dapat sila yung mga PWD, na mga senior citizen na nangangailangan ng pambiling gamot, hindi mga kasali sa social pension, pinipili sa lahat, sakit, talamak, sa buong Pilipinas, pinipili lang yung mga kaalyado sa politika. Yun ang mga isinasali sa senior citizen. Kawawa itong matatanda ng ating bayan. Yan, i-share niyo po itong video makarating sa ating Office of the President, Bongbong Marcos, and to Senator Raffy Tulfo. Napakalawak po ng problema ng mga senior citizen ng ating bansang Pilipinas. Hindi sila nakakatanggap ng mga tamang benepisyo, may mga edad 60 pataas na hindi pa rin kasali sa senior citizen. So ito pong pondo na to ay bumabagsak sa Department of Social Welfare and Development, which is DSWD, at sila yung nagbibigay ng mga benepisyo doon sa ating mga LGU, sa mga munisipyo. Ngayon, ang problema kung nakikita ay ganito. Napakabulok ng sistema ng mga politiko. Pag hindi ka alyado, hindi nakasama sa lahat ng mga benepisyo. Maawa kayo sa mga taong bayan. Huwag bulsa ang pagganahin nyo. Puro kayo mga isang tambak na mga buhaya. Hindi ko nilalahat ng mga politiko dahil may natitira pa rin ilang matitino na mabibilang mo sa mga daliri. Pero talamak sa buong Pilipinas. Sinisigurado ko na dahil nabasa ko halos yung 1 milyon na mga nanood ng video ko. Na nakalagay dyan na buong Pilipinas halos ay ganyan ang sistema. Political system na bulok na pinapalaganap ninyo. Na hanggang ngayon ini-implement nyo sa mga matatanda. May mga 75 years old hindi nakakatanggap ng senior citizen pension. Yung iba namamatay na. Senator Raffy Tulfo, pakituunan po ng pansin yung video na to. I-share nyo mga senior citizens para magkaroon ng tamang benepisyo, patas na benepisyo para sa lahat ng mga matatanda ng Pilipinas. Yung iba po, nakasali sa mga senior citizen, may mga kaya na sa buhay. Pero hindi ba dapat ang tawag ay indigent senior citizens is allowed to that privilege? Hindi po ba dapat ay mga kapuspalad na mga matatanda ng ating bansa ang dapat makinabang sa mga social pension na yan? Pangulong Bongbong Marcos, nakakaawa po ang mga matatanda ng Pilipinas. Wala silang mga maibili ng gamot, walang mga maibili ng pagkain. Hindi patas. Pag hindi ka alyado ng mga politiko, hindi sinasali sa tamang benepisyo ng mga senior citizen na yan. Pag hindi ka mag-anak ng kapitan, pag hindi ka mag-anak ng tagalista, ang bulok ng sistema nyo, nakakagigil kayo. Totoo lang naman. Kasi isipin nyo, yung iba namamatay na. Paano kung magulang nyo yan? Namatay ng dilat, na walang naibili ng gamot, walang naibili ng pagkain. Ang sakit sa kalooban. Puro ang iniisip nyo lang magpayaman sa pwesto, mambuhaya ng pera ng gobyerno, ng mga tax na binabayad ng mga tao. Yan, dyan kayo magagaling, yung mga ibang politiko. Walang mga nailabas na mga calamity fund. Saan nyo pinagdadala mga calamity fund? Ay nako, isang tambak ng mga buhaya pinamumugaran ng Pilipinas. Hindi lang sa aking lalawigan ng Nueva Ecija, maraming ganyang politiko. Hindi lang mismo sa bayan ko, sa lalawigan ng Nueva Ecija, kundi sa buong bansa.
Magbasa kayo ng mga komento. Yung iba nakakaawa. Dapat yung 80, 85, 90, 95 na bibigyan ng tigsa 10,000. Pero namatay na ang kawawang matanda, walang nakuha kahit isang kusing. Bakit? Dahil hindi bumoto sa politiko na nakaupo. Hindi ka alyado. Tama ba? Kayo po ang magsabi kung tama. Kung sa magulang yung mangyari, na isa kayong hikahot sa buhay at hindi nakakatanggap ng tamang benepisyo sa gobyerno. Sabihin nyo sa akin, walang natutuwa, nagpapasikat lang, nagmamagaling. Kasi po napapahiya kayo. Napapahiya kayo dahil nabuking yung mga maling sistema nyo. Ginawa na nga ng ibang politiko, sinundan nyo pa yung yapak ng ibang politiko. Ano po pinagkaiba nyo? Wala. Sumahol pa kayo. Diba? Kaya po ito, panawagan sa lahat ng mga senior citizens sa buong Pilipinas, to the Office of the President, DSWD, to Senator Raffy Tulfo. Pagtuunan niyo po ng pansin ang mga senior citizens sa buong Pilipinas. Napakakawawa po ng mga hindi nila isinasali. Mga biktima ng mga maling political system na yan. Ay naku, magsipagbago na kayo mga politikong buhaya. Hindi nyo naman pera, kinukurakot nyo. Hindi kayo naaawa sa mga matatanda ng bayan, uugod-ugod. Ni saging walang maibili. Kung yan ba namang lintik na pensyon na yan, pinagbibigay nyo, isang buwan may 1,000, sa 3 buwan may 3,000, o yung mga nasa social pension, 1,500 na kayo dapat. Para sa kaalaman nyo. 1,500 sa mga social pensioner. Ang hindi lang kasali dapat sa mga indigent senior ay yung may mga sinasahod sa mga ibang aspeto ng gobyerno gaya ng GSIS, SSS, yung mga government officials na yan, hindi na po talaga sila isinali yun sa ating mga benepisyo ng senior citizen. Pero itong mga kawawang kapuspalad na mga matatanda ng Pilipinas na hindi binigyan ng tamang proseso, na hindi binigyan ng pagkakataon na masali dyan sa mga pribilehyo. Kawawa po sila. Maawa kayo. May mga magulang din ho kayo. May mga lolo at lola kayo. Mapapalad kayong mayayaman dahil kaya niyong suportahan sa pagkain, kaya niyong suportahan sa pampaospital, pambili ng gamot. Pero paano tong mga isang tambak na mahihirap na mga Pilipino? To President Bongbong Marcos, to Senator Raffy Tulfo, yan, i-review niyo yung mga DSWD na yan. Sumasahod yung mga ibang pensioner, may mga kaya sa buhay. Pero yung mga kawawang nasa barong-barong, yung kawawang may mga sakit na mga matatanda ng Pilipinas, pinabayaan. Pinabayaan ang maling sistema ng politika na hanggang ngayon pinapairal nila. Ang kakapal ng mukha nyo. Totoo lang. Kakapal ng mga mukha nyo. Puro ang iniintindi nyo, magsube. Puro kayong mga buhaya. Santambak kayong mga buhaya ng lipunan. Kaya kayo, huwag kayo nasisiyahan. Pag naabutan kayo ng katiting, okay na sa inyo. Napakalaki ng pera ng isang bayan. Minsan umaabot yan ng milyon-milyon. Minsan nga umabot pa ng bilyon, nakita ko Umabot ng bilyon. Pero yung mga hindi nakakaintindi, pag naabutan ng 100, natutuwa na sila. Huwag kayong magkaroon ng utang na loob. Pera nyo yan na dapat yung pakinabangan. Hindi yan pera ng politiko. Walang gagong politiko na magbibigay ng mga ganyang pribilehyo na manggagaling mismo sa bulsa nila. Unless siya ay bagong tumatakbo. Uubos yan ng milyon-milyon para lang manalo. O, saan ngayon babawiin? Sa kaban ng yaman ng mga munisipyo. Diba? Kayo ang nagmulat sa mga bayaran. Binabayaran ng mga boto para manalo. Kayo ang nagmulat sa tao. Kaya ngayon, hanggang ngayon, sistema na yan, andito pa rin. Diba? Tuwing eleksyon, umuulan ng pera, kabila ang grupo. Bakit? Kasi sinanay nyo yung mga tao. Binibili nyo yung mga boto nila. Ngayon, ito namang isang mahirap, kagustuhang magkaroon ng pera, ibebenta yung kanyang karapatan sa pagboto. Totoo po yan, nangyayari talaga yan sa ngayon. Ang sa akin lang, sige, andyan na tayo sa sistemang ganyan. Pag nanalo na kayo, kalingain nyo na lahat. Huwag na kayong magpwera-pwera pa ng kung sino-sino.
Di ba? Bilang ama ng bayan, bilang ama ng isang baryo, tungkulin nyo na lingapin ang lahat. Hindi yung meron kayong upupwera kasi hindi bumoto sa inyo. Hindi nyo kaalyado, tanggalin sa listahan. Pangit. Maling-mali ang sistema. Matatalino kayo, mga politiko, alam nyo yan. Diba? Sa Biblia nga mismo si Jesus. Diba? Nagbigay ng talinghaga tungkol sa alibughang anak. Sino ang kinalinga ng ama? Sino ang pinaghanda ng piging? Ang alibughang anak. Diba? So kung mangyayari yan sa isang bayan, sa isang barangay, na yung mga nakalaban nyo sa politika, sinuyo nyo, isinali-sina ng ganito, isinali-sina ng ganon sa mga benepisyo ng isang senior citizen. O diba sasabihin, lumipat na tayo lahat kay mayor, lumipat na tayo lahat kay kapitan. Kasi kahit na lang kumalaban tayo, kinalinga pa rin tayo. Diba? Konsensya ang iiral dyan. Alam nyo kung bakit? Dahil sa kabila ng ginawa sa inyo, pinakitaan nyo ng mabuti. Binato kayo ng bato, binato nyo ng tinapay. Hindi Binato kayo ng bato, binato nyo ng bakal. Ang kakapal. Diba? Kaya pag tinamaan, mas masakit. Wala na ngayon yung sistemang ganyan. Ang pairalin nyo, konsensya, puso. Kawawa yung mga matatanda ng bayan, ang ating mga senior citizen. Hindi parehas. Hindi parehas. Kaya ayan, nananawagan po kami sa lahat ng makakarating ng video na to the Office of the President, Senator Raffy Tulfo, DSWD. Pagtuunan niyo po ng pansin ang mga problema ng isang tambak ng mga Pilipinong matatanda ng bayan, mga senior citizen na hindi binigyan ng karapatan na makasahod ng tama, na makasali sa mga social pension na yan. Magandang araw po sa inyong lahat.